Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez, ang inyong kaibigan, bumabati sa inyong lahat ng isang maligaya at sana'y payapat masaganang bagong taon sa ating lahat, sa ating bansa, sa ating mga kababayan ngayong 2026. At sana ay samahan ninyo ako dito sa unang taong nating pagtatanghal, January 2, 2026, 12:11 po ng tanghali dito sa Pilipinas. Yung mga mahal nating overseas Filipino workers at Filipino migrants, mabuhay po kayo. Ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Ang hatol, kinakailangan ng umalis at lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. No, masusi daw nilang renipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kaming kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, di ba, ng inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. Di ba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Tingnan natin kung kanyang hinimay talaga, kung siya'y nag-aral talaga, and without, wala na pong kumpiyansa sa kanya ang mamamayang Pilipino. Yung sinasabi pong the proof of the pudding is in the eating, doon natin titingnan. Etong 6,973 trillion, nagsanib puwersa po yung mga tumalikod na rin sa mamamayang Pilipinong senador at kongresista. Inaprubahan itong maanomalyang 6.793 trillion national budget at ngayon ay isinumiti na sa Malacanang. Tingnan natin kung anong gagawin ng pambansang bangungot, kung kanyang pipirmahan ng buo o meron siyang bito-bituhan, kagaya po nung nangyari nung 2025 budget o totoong veto. No? Dito natin babantayan. Maybe he will sign it by Monday or anytime next week, but I doubt kung kanyang sosoplakin o hihiyain yung kanyang mga kampon na nagmumula sa Kongreso, pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Makikita po sa iba't ibang mga survey na hindi na po basta solusyon lang o paglaban lang sa korupsyon ang hinihingi ng tao. Hindi na po basta full transparency at full accountability ang hinihingi ng tao. Ayaw na po ng tao ng remedyo. Base po ito sa -3 ng SWS. Yung isa naman ay yung -26 based on my own interpretation of that. Let me just check yung pangalan po ng survey company para naman hindi ko rin ho kayo maligaw. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon ang ating ibinibigay. Yung po ay aking interpretation sapagkat nakita ko roon na hindi ka naman pwedeng walang net performance rating. Kaya ima-minus po ninyo yung approve sa disapprove para mauwi ka doon sa net yung WR survey. Ang kanyang positive noon, first week ho ng December lumabas yun Ang kanyang positive ay 47, yung approve. Ang hindi po approve ay 21%. So pagka binasa po ninyo yun, meron ho sa kanyang matitirang -26.
yun po yung kanyang survey. Negative 26 po siya doon sa WR survey. Yun po ay sinusugan o kinumpirma o validated o revalidated by the SWS survey. Meron lamang po siyang negative 3. At pagdating nga po nitong Pulse Asia, mas malala. Ang kanyang trust ay 15, negative 15, negative 15. At ang kanyang performance, ang neto po ay negative 14. So, hindi na po kontento ang tao sa basta remedyo. Yung band-aid solution, ayaw na po nun. Ang inihingi na po ng sambayan ng Pilipino, bukod sa full accountability at full transparency, yung pagpalit ng liderato. Because how else can you explain the negative 15 trusts and negative 14 performance rating ni Bongbong Marcos? Yung sinisigaw po, kagaya ng hakbang ng maisog, kagaya ng Save the Philippines Coalition, matagal na po, noong taong January 2024 pa lamang po, linabanan na yung HUAD na People's Initiative, ginagamit po rin ang pera natin. So linabanan natin, may tayo ng full accountability, full transparency, peace, and security. Hanggang ngayon po yun ang sinisigaw. Subalit, dumami na po, kagaya po nung aking sinabi kanina, hindi na po kontento ang tao sa basta bulong. Hindi na po yung pwedeng nagkindatala kayo, sa inyo po kami, sama kami. Ngayon po, higit na malakas na ang tinig. Hindi na po basta bulong. Sumisigaw na po, ibinibulalas na. Yung kurakot, korupsyon at drug addiction, ang solusyon, Marcos resign. Yung issue po ng full accountability at transparency, hindi na po solusyon yung remedyo Hindi na po solusyon yung band-aid solution. Hindi na po ubra yung budol at publicity stunt or gimmick. Yung propaganda ni BBM, hindi na po ubra Malinaw po Malinaw na po ang linyahan ngayon, gumuhit na ang mamamayang Pilipino. Ang hinihingi na po, kung ano man po ang maging interpretation ninyo, malinaw po kinakailangan na po magkaroon ng pagpalit ng liderato. No? Malinaw po, usapan na po sa labas yan, ang lakas na po ng usapan na kinakailangan na magkaroon ng change of leadership, pagpalit ng liderato. Ngayon, yung mga natatakot pa rin, wala pong sedition doon, wala pong seditious doon. Ulitin ko at obligasyon ko, because it's my advocacy and my commitment to you, to all of you, aking kayong gagabayan, nakaukit po yung ganyang remedyo sa ating saligang batas. Yung saligang batas pong yan, hindi po ordinaryong manipis na libro yan. Yan po ang fundamental law kung saan lahat ng batas ay dapat yumuko and must proceed in accordance with the Constitution. Malinaw po yun. Article 7, Section 8 po ng ating saligang batas. Kinikilala ang 4 na pamamaraan o uri kung paano magkaroon ng pagbabakante o vacancy in the office of the President. And let me repeat it again for the guidance and education of all those who just joined us today, sa YouTube, sa TikTok o kaya po sa Facebook, malinaw po yung nakasulat diyan sa ating saligang batas that there can be a vacancy in the office of the President whenever there is death, permanent incapacity, removal. Malawak po ang ibig sabihin ng removal, no? At resignation. And the call of the people now, yung change in leadership, wala pong seditious doon, wala pong inciting to sedition doon. Sapagkat yun po ay ang mismong nakasulat at nakasaad sa ating saligang batas. And it can happen. There can be a constitutional regime change. Paano? Yun nga po yung 4, death, permanent incapacity, removal, at resignation. Maganap ang isa sa 4 na yan, magkakaroon po tayo ng constitutional regime change. And again, as I have advocated long time ago, even before I put up the social media page or channel, I never advocated for anything that goes outside the constitutional loop. I never advocated for anything that is outside or will go outside and beyond the constitutional orbit.
Kaya dapat kaya po natin minarapat na samahan kayo ngayong pangalawang araw ng bagong taon, unang pananghalian po natin magkakasama sa unang araw ng trabaho upang gabayan kayo sa mga issues that will be confronting us still this 2026. At yung sentimiento o mood po ng mga Pilipino ngayon, ang kinaharap po ni Bongbong Marcos ng pambansang bangungot, yung tinatawag po nating inability to govern. Mahirap po magpalakad ng pamahalaan kung negative 15 ang iyong rating net sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Yung kumpiyansa, mahirap po mamuno kung ang tingin nila sa iyo negative 14 net percent ang iyong performance rating. Ibig sabihin, incompetent ka. Ibig sabihin, hindi ka marunong maging pangulo. Ibig sabihin, sadsad ang foreign direct investment, sadsad ang kumpiyansa ng lokal, at mga banyagang mamumuhunan, sadsad po pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Hindi ho ba kayo nagugulat? January 2 na ho, bukas ang mga bangko, masama pa rin ang palitan ng dolyar kontra piso. Nag-59 pa rin ho. Ito po ay sa kabila ng bumulusok na yung inward remittance ng ating mga pinakamamahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants. Kahit po nagpahatid na kayo ng inyong tulong at ipon para sa inyong mga mahal sa buhay dito, ng inyong dollar remittance, bagsak pa rin po yung halaga ng piso.